Yang hindi pa po ako uminom ng rice coffee, Kuya Boy. Madali ako mapagod. Tapos madali ako antukin sa init po. Pag ako po yung nagbumotor, alam ba, tumatakbo ako ng 30 kilometers. So, ngayon po, kahit na walang pahinga, kahit na dire-diretso ang takbo ng motor ko, hindi ako napapagod mula nung nag-take po ako ng rice coffee. Uminom ako ng rice coffee ng umaga, kaya hindi ako kumain ng tanghalian. Parang busog na ako. Kasi nga, pinitiloso po sabi ko, hindi totoo yan. Sabi ko nung una, yan hindi ko pa naranasan, hindi ko pa nasubukan. Sabi ko, alaya, parang sabi lang nga, maniniwala kayo, sabi ko nung una. Ay, nung try po, kuya po, sabi ko sa sarili mo, totoo pala itong rice coffee. Napakaganda pala sa katawan. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Simulan na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Mga kasangkayan, angkat Balogan Doctors Hospital in May Ada, matatapuran niya mga medical services sugadhan, internal medicine, espesyalista, hakatigurangan nga may ada hypertension, diabetes, stroke, nga iba pa. May nagyapon pediatrician, espesyalista naman ini para iton aton mga kabataan or mga bata. Ada gyapon iton OB-GYN, espesyalista naman parahan mga burod, may problema matres or ovaryo. May ada gyapon ophthalmology, espesyalista parahan sakit sa mata, sugadang katarata, tertium, nga iba pa. Ang Balogan Doctors Hospital in may nagyapon nila ENT or ENT, espesyalista ha mga problema hatalinga, irong, ng throat or liog. May nagyapon nila nephrology, espesyalista naman parahan bato or kidney. Usag gyapon ha irang medical services amiton surgery or surgeon, espesyalista nga nag-oopera ha mga bukol, appendicitis, luslos, hemorrhoid, bato ha abdo ug iba pa. May ada gyapon nila surgical oncologist, espesyalista ni nga nag-oopera hit may mga kanser, suganhan, breast cancer, thyroid cancer, colon cancer, gastric cancer, sarcoma o iba pa nga klasihen cancer. May adagya po nitong Balogan Doctors Hospital han laparoscopic surgery, sugadhan, cholecystitis, upatuha abdo, appendectomy, herniorrhaphy, ngan iba pa. Kumplito gyapon itong Balogan Doctors Hospital para itong iyong mga laboratory needs, sugadhan, thyroid function test, T3, T4, TSH, FT3, FT4, dengue test, typhoid test, urinalysis, fecalysis, fecal occult blood test, hematology, blood chemistry, hemoglobin A1C, alpha-fetoprotein, troponin I, liver function, kidney function, PSA or test para naman ang prostate, oral glucose tolerance test o OGTT. May nagyapon nila CT scan, 2D echo, X-ray, ng ultrasound. May nagyapon itong Balogan Doctors Hospital, ng dialysis, ng iba pa ng dialysis services. Balogan Doctors Hospital para handugang nga kasayuran o mga pakiana, text or tawag la ha 0936-982-4272 or mag-email hakatbalogandoctorshospital@gmail.com. Balogan Doctors Hospital. Balogan Doctors Hospital. Maagyan, Diversion Road, Barangay Canlapuas, Balogan City. This is my only favorite station, playing the best songs on the radio. Feel the music. Feel the music. Star Radio. Para sa pagmamahal sa bayan, buong pwersa naming ibibigay sa inyo ang mahalagang impormasyon sa ngalan ng pagbabalita at serbisyo publiko. Kagapay natin ang Star Radio News and Public Affairs. Good morning! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang morning po. Good morning! Balogan City, maupay pong aga, maupay nga aga sa Marnao para po sa ating morning balita. Araw po ngayon ng Huwebes, mga babayan, 30 na po ng Enero 2025. Sa ating pong morning balita, pangampu ang ating pagkapanayam kay Senator Francis Tolentino at ang mga usaping pambayan. Samantala, sa balitang pambansa, Maslog guilty sa text box scam, kulong ng 10 taon. Ito ba yung sa Department of Education na mga usapin? Oh my God! Talaga naman. Samantala, sa 6-year term ng Barangay NSK, umusad na ngayon sa House o sa lower house, mga kababayan. Morning Balita! Ito yung pinag-aawayan yun, mga kababayan, kung kakatigan ba. So abangan po ang balitang yan. Samantala, abangan din ang balitang ito. 2 lalaki patay sa pamarel sa Quezon. Morning Balita!
So mga kababayan, ang balita pong inyong napakinggan or mapapakinggan natin sa lingkod ng Tagdalagang Doctors Hospital, Big Boss Coffee at ng Metro Mall po mga kababayan, no? So tulad po ng sinabi natin mga kababayan, ay ating pong makakausap po ng live ang ating pong kagalang-galang na senator na si Senator Francis Tolentino. Tawagan po natin siya mga kababayan. Okay. So talagang kabang-abang po ang balitang yan. Ang pagtaga-barangay election term. Pero mga kababayan, tulad po ng sinabi natin, meron tayong makakausap din po na isa nating kagalang-galang na senator. Palagay ko nasa linya na po ng telepono si Senator Francis Tolentino. Senator, magandang umaga po and Happy New Year. Happy New Year po sa inyong mga taga-subaybay. Opo. Tulad po ng nabanggit ko, Senator, no, sa umagang ito, no, sa ating balitaan. Sabi ko nga po, makakausap po natin kayo, no? Dito po sa programa, Senator. Opo. Senator, maaari ba nating talakayin itong mga usaping pambayan at katulad naman po ng balitang sa pagkontra po nyo sa policy ng LTO na huhulihin ng LTO na walang plaka na motorsiklo at ano po ba ang binago nyo sa double plaka law? Alam niyo po, hindi na matutuloy yun yung sa LTO kasi sila naman talaga may kasalanan. Hindi na po matutuloy yung panghuhuli dahil sa temporary plates at ganun din po. Yung doble plaka, binago na po namin yung batas. Hinihintay na lang natin yung pirma ng presidente para ma-implement na ito. So sa halip na dalawa ang plaka sa harap at sa likod, sa likuran na lang. So mapapabilis ang paggawa dito ng LTO kasi kung isang plaka nga, hindi nila magawa, dalawa pa. Oo nga. So yan po ay hinihintay na. Ako po ang principal author niya, si Senator Tolentino. Hinihintay na lang ang pirma ng presidente. Ayun. So, at least klaro po, Senator, yung usapin na yan. So, hindi na double plaka po, Senator. Opo, magbatas na po yan. Po, yun. So, yan po mga kababayan. I hope maliwanag po yan sa ating mga kababayan. Opo, hindi yan proposal, bagong batas na yan. Talagang bagong batas. So, mga kailan po ito, may papatod sa kali? Siguro ito, Marso. Itong Marso. Implement na yan. Opo. Senator, sa iba naman po, gusto namin sana kayong tanongin, kaugnay pa rin ito sa may nakitang submarine drone, sa karagatan ng Masbate. Ano po ba ang inyong masasabi dito? Yan po, nag-imbestiga na po ako. Si Senator Tolentino po nag-investigate yan. Galing China po yan. Malamang nag-i-spy po sa atin yan. Pero hintayin natin yung full report ng Navy, lalabas within 3 weeks. Ang haba po niyan ay 12 feet. Kaya ang advice ko sa mga ngisda natin, siguro pag nakakita kayo ng ganyan, huwag niyo hulihin ng lambat. Tatlong klase yan. Isang orange, isang dilaw at isang itim. Sa dulo po niyan, merong kadena. Huwag niyo pong iuwi ng bahay yan at i-display kasi pag natanggal po yung kadena sa loob, baka kalahati po ng barangay ay maapektuhan kasi sumasabog po yan. Talagang medyo peligroso nga, Attorney or Senator? Opo, kaya i-report nyo na lang sa Navy at Coast Guard para sila ang pupukan. Kasi pag natanggal yung kadena sa dulo, sabi ko nga, baka kalahati ng barangay sumabog. Talagang nakakabahala nga talaga yung ganyang mga ginagawa po, At yun na nga, sinasabi, posibleng, alam mo na. Senator, meron po tayong itong balitang natawag na litaw. Ano po ba itong litaw, Senator? Yan po ay bagong programa ni Senator Tolentino para sa buong Pilipinas. Ang ibig po sabihin ng litaw, liwanag, internet, tubig, assistance, welfare. Pag nagkakasunog po, ay ang unang gusto ng tatay ay ma-repair yung bahay. Pero si electric cooperative, pag hindi ka nagbayad, puputulang ka. Pati sa tubig, ganun din. So ngayon, pag may nangyaring gano'n na magbabayad mo na isilitaw through DSWD. Ang nakaisip po niya, ang author niya si Senator Tolentino. Wow. So, hindi po yan plano, programa, pangako pag nanalo. Yan po i-implement na next week. Wow.
Talagang buong Pilipinas po yan, Senator. Buong Pilipinas po yan. Ayan, Next so week na po. next week na po yan. Yung iba, baka ipangako kaya sinasabi ko na next week na po yan. Okay, sige po. So paano po yung implementasyon sa mga LGU rin? DSWD. DSWD, direkta parang national or regional? Opo, opo. Opo, ayan. So, Maglalabas ng guidelines ngayong linggong ito. ayan. At samantala, Senator, matanong ko lang din po, Senator Tolentino, so paano naman yung parang pong itong konektado sa dating nagawa nyo na gaya ng 3 Gibbs Law? Yung 3 Gibbs Law kasi panahon lang yun ng COVID-19 pandemic. Aha. Nasa bahay tayo, MECQ, ECQ. Aha. So tumaas yung konsumo ng kuryente. Hindi alam ng mga kababayan natin. Si Senator Tolentino po yung gumawa ng batas, lalo sa Metro Manila, na ramdam, tatlong hulugan ng kuryente para hindi kayo putulan. Ganun din sa tubig. So kaya po 3 hulog, 3 Gibbs Law. So yun po ay tapos na, expired na yung batas kasi wala nang COVID-19 pandemic ngayon. Kaya ang ipinalit ko po ay yung lutaw. Yun. Talagang malaking tulong pala pa yun, Senator, yung bagong batas na yan. Opo. Opo, at yan po i-implement na. Ay, implement na. Ano po ba, Senator, itong bagong batas ang naipasa po ng Senado within this week, no, Senator? Ay, marami po. Siguro baka nakapasa kami ng 20. Siguro tatlo lang yung maalala ko kagad ngayon. Extend natin yung barangay elections from December 2025 to September 2027. In-increase natin yung retirement age ng police from 56 to 57. Nag-create tayo ng bagong Board of Agriculture para po tumaas naman yung tingin sa ating mga agriculturist bilang isang profesyon. Siguro na sa Lunes naman, baka ma-approve namin yung bagong batas na extend yung election ng BARM sa Bangsamoro. Ayan, opo. So, maraming salamat, Senator. Senator, nakikita ko sa inyong mga FB post, no? Kayo nagla-live. At kumusta naman po yung pag-ikot nyo po sa buong Pilipinas? Okay naman, nakakapagod, pero tuloy lang po yan. At isang linggo na lang po ay malapit na uli ang national campaign. Ayan, so tayo po ay napapakinggan, Senator, sa Region 8, no? Sa Samar, Leyte, and Biliran, at maging sa Facebook Live. Maraming salamat po, Senator, sa inyong panahon. Salamat po at sa pagkakataong ito at dalangin ko po ang pagkakaisa ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa pagkakataong ma-interview si Senator Francis Tol Tolentino. Ayan, so mga kababayan, yan po si Senator Francis Tol Tolentino, ang ating pong nakasama ngayong umaga po para po sa Morning Balita. Morning Balita! Oras sa buong Pilipinas, mga kababayan, 7:30 na po ng umaga. Maliwanag po ang sinabi po ng ating principal author na si Senator Tolentino, kaugnay po dyan sa double plaka law. Hindi na po yan may papadumad po ng LTO. Pagkat tama nga naman yung naging observation po ng ating mahal na kagalang-galang senator na hindi nga maipatupad ng maayos yung isang plaka, i-double pa kaya. So balik, isang plaka law. And maaaring patapon na po yan ngayong buwan, no? Sa mga pabayan, sa ibang balita naman, inatulang po ng Sandigang Bayan Second Division ng 10 taong pagkabilanggo si Mary Ann Maslog matapos mapatunayang guilty sa 24 million graft case of the naman na naganap na textbook scam noong 1998. Pagtagal na nito, 2 dekada na yata yung binibilang ko dito. Mahigit 2 dekada eh. Si Maslog po ay kapwa akusado po ng mga dating opisyalis ng Nooy Department of Education, Culture and Sports or DEX, no, na sina Emelia Aranas at Ernesto Gayang. Ang 2 dating DEX official ay unang na sentensyahan ng Sandigang Bayan ng 10 taong kulong. Hindi agad nagawa ng sentensya si Maslog dahil napaulat ito noon na namatay na. Parang ano pala. May pasama ng mga taon, biglang lumutang si Maslog makailan sa National Bureau of Investigation or NBI sa pangalang Jessica Francisco. Pati pangalan, nag-iba na rin, ha? Ito yung manoy ay may inireklamo sa NBI pero nang busisiin ng ahensya ang pagkatao nito ay napatunayan ng NBI na si Maslog at Francisco ay iisa lamang dahil sa kanyang fingerprint. Huli ka, balbon. So, dito na siya hinabol ng Sandigan Bayan at pinananagot sa kanyang kasalanan sa textbook scam.
Tuman. Morning Balita. Yan lang. Samantala mga kababayan, sa ibang balita naman, lusot na sa kalawang pagbasa ang panukalang palawigin ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan mula 3 taon hanggang 6 na taon. Sa House Bill number 1127 ay meron ding probisyon na nagpapahintulot sa mga halal na opisyal noong Oktubre at 30, 2023 na mananatili sa kanilang mga posisyon hanggang Mayo 2029. Patagal dito 2029 ba? Pero na lamang po kung ang mga ito ay matatanggal o masususpende sakaling masangkot sa irregularidad. Sakaling mapagtibay bilang batas ay pagsasabayin ang pagdaraos ng BSK o Barangay ng Sangguniang Kabataang Elections tuwing 6 na taon umpisa sa Mayo 2029. Samantala, nililimitihan naman ito ang dalawang magkasunod na termino, ang mga opisyal ng barangay habang ang mga opisyal ng SK ay maaari lamang maglingkod ng isang termino. Ang nasabing panukala ay inakda ng 48 na mambabatas kabilang na si Speaker Martin Romualdez na target na maipasa sa katlo at huling pagbasa bago ang adjournment ng sesyon sa Pebrero 7 upang biglang daan ang kampanya para sa lalanan sa May 2025. Dapat din naman na naprobahan na ng Senado ang bersyon ng panukala na nagtatagda ng 4 na 3 termino naman para sa barangay and SK officials. Sa oras na mapagtibay ng Kamara ang House Bill number 1127 ay bubuo ng Bicameral Conference Committee upang pag-isahin ang pagkakasalungat ng bersyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Magugunitan na noong 2020 ay ibinaglaban naman ang pagdaraos ng BSK na dapat sanang ginanap noong Oktubre 2023 matapos nalagdaan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na muling pagpapaliban sa eleksyon noong Mayo 2023 na naglalayong makatipid ng pundo. Morning Balita. Yun naman pala mga kababayan. Ba, matutuwa good man in 6 years kung isa na 2 termino pero kay 6 years 12 years gyapon. Ay isa naman sa kasalukuyan kung 3 years 3 term 9 years lang. So, kung ako ang tatanungin kung ako lang naman opinion ko lang to parang hindi ako pabor na 6 na taon yung isang termino ng isang kapitan ng kagawad. Tagal na yan kasalukuyan kasi di ba 3 years. Ma-extend man isang taon, 4 years. Pwede na yon. Pero siguro i-fix na natin 4 years. Tapos 2 term lang. Pwede na yon. Kasi kung makadalawang term ka, 8 taon, siguro naman may makikita ka ng pagbabago yan. 8 taon, wala kang magagawa. Pwede nga lang 3 taon kung talagang masipag ka, talagang mayroon kang dedikasyon sa trabaho bilang bilang kapitan or kagawad. Palagay ko mararamdaman yun ng taong bayan Tama. Pero kung uugod-ugod ka kahit 10 taon ka pa dyan, 20 taon, tagal na, walang madalas sinasabi ng mga kabarangay, parang wala pa rin pagbabago Kailang balik na ako ng Maynila, ganun pa rin. Pero iba naman sabihin, laki ng pinagbago ng aming barangay. Diba? Morning Balita. Samantala sa balitang probinsya, tila baliwala po sa ilang individual na nagmamay-ari ng baril ang gang band na pinaiiral ng Comelec at PNP dahil sa 2 lalaki ang namatay pamamaril sa magkaiwalay na barangay sa bayang ito o sa bayan po ng Sariaya, Quezon. Makala po yan ng gabi. Ayon po kay Police Lieutenant Carlo Canceres, ang acting chief ng Sariaya, ang unang sinente nangyari bandang alas 6:10 ng gabi sa Sitio San Isidro, Barangay Tulo-Tulo, Sariaya, Quezon. Lalagad lamang po ang biktimang si Alex Cardio, 54 anyos. Sa bukid ng lapitan ng hindi kilalang suspect na armado ng maiksing baril sa pinagbabaril sa iba't ibang parte ng katawan na nagsanhi ng agaran itong kamatayan. Samantala, minamaniho naman ng Meco Michael Cagetla, 31 ng Candelaria, Quezon, ng isang Toyota Vios at binagbagtas ang Marlica Highway sa Sitio Palmas, Barangay Concepcion, 7:25 ng gabi ng barilin sa ulo ng kanyang kasama na hindi natukoy ang pangalan. Naisugod pa siya sa Candelaria District Hospital. Subalit,
nalagutan din ng hininga. Morning Balita. Matindi man ini nga mga kaganapan mga kababayan. So, ibang balita pa rin. Labi na sa balitang Samar mga kababayan. Yes, balitang Samar muna tayo. Ano ha? Balitang Samar. Hoy! Tungodan kaiyahan na kalsada. Iniinggit kita nga hinungdan ito Department of Public Works and Highways. Samar 2nd District Office ng pagkarumpag yan pagkaadahin buho parte iton highway ha inabangan Samar didang naglabay nga Enero 28, 2025 duwa na kadto itong naglabay mga kasangkayan. So nagkaada iton reinforced concrete pipe culvert iton aton mga taga DPWH ang nasabing kalsada hadaang Maharlika Highway Barangay Usmeña, Inabangan, Samar na nag-collapse. Ang nasabing hinungdan, posibleng tungod itong kamaihan. So, labis na nga padayon itong pag-flow itong tubig. So, may tungod din mga kasangkayan dayon nga nagpadarahin crew ng field personnel. Ito, Department of Public Works and Highways, Samar 2nd District Office. Kan Engineer Golmatico ini, no? Sir, good morning, sir. Nagbuhatin stabilization han apektado nga parte han kalsada ngan agud mapugnan ang pagkulaps mga kasangkayan. So ginbutangan nagyapon hin road safety ng warning signs ang nasabing nga lugar. Temporaryo naman laanay nga diri na agianan usang linyang kalsada hapag kena. So nakita natong kakulupan no baga talaga puspusan yung ginagawa natin mga taga DPWH. Meron pa man mga kasangkayan. And then, congratulations. Salute ito natin mga taga DPWH Samar kay malaks ito na pagresponde. Naipakana ko nga in fact no kan DPWH District Engineer Sir Golmatico. Sarin ko, sir, inen at itong buho mosan update ngan diri ba daw lato sinkhole daring niya baga ayun na nga no may na action niya ginhemo tinakopan na nakita kita mga post nga gintakopan na talaga pero yun nga worried niya kasi kitabangin na to sinkhole balita daring niya ito niya initial investigation baga diri man siguro okay siyempre kung sinkhole ito ba hilala Rome di ba delikado mating paglagapon. So mga kasangkayan, di na nagtatapos na natin ang programa Morning Balita. Thank you very much ito niyo pagsubaybay. Morning Balita, hatag ang mga pinagbaruton ito na Santon Plus Gold. Mga punagyapan itong DTX 500, Metro Mall, Katbalog. Yan itong Big Boss Coffee. GR Maribok po nyo nakaupod. Morning, everyone. Brought to us by Big Boss Coffee. Are you looking for a perfect place where your favorite coffee is there? Want to chill out and relax all by yourself? Or hang out with friends, family, and business partners? Well, there is only one place to go, and it's Big Boss Coffee. Yes!